Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayre 47. Big time oil price increase. Ipatuman sugod ugmang adlaw. Poultry farm sa lungsod sa Katmon giprotestahan. Kapin usa ka gatos ka mga leader gikan sa managlahing religious organization gipasidunggan. Call center agent natagak gikan sa condominium building sa Banilad, Mandaue. Patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayre 47. Ug karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, umintuhan og hangtod 5 pesos ang presyo sa mga produktong petrolyo sugod ugmang adlaw. Ang pagbanabana sa mga oil companies hangtod sa 5 pesos ang uminto kada litro sa krudo. Samtang dugangan usab og kapin 3 pesos ang kada litro sa gasolina ug labing minus 4 pesos ug 50 centavos ang matag litro sa kerosene. Matod sa Department of Energy, nga resulta kini sa nagkagrabing kagubot sa Israel ug sa Iran. Gihangyo sa maong mga buhatan ang mga kompanya sa lana nga inanay na lang ang pagpasaka sa presyo aron dili magbaguod ang mga motorista. Tungod sa gilaumang padayong pagsaka sa presyo sa lana, na mahayag ng daan si Presidente Bongbong Marcos Jr. nga lauman sa mga motorista ang fuel subsidies aron kini mapahimuslan. Nanawagan ang Pilipinas nga ipalabi ang diplomasiya aron na pakalmahon na ang mga tensyon tungod sa padayong panagbangi karon sa Israel ug Iran. Kini human nga gihimo sa Amerika ang pagpamumba sa tulo ka mga nuclear sites sa Iran. Matod sa Department of Foreign Affairs nga gikinahanglan nga kung nahilabihan ang kabalaka nila ngadto sa mga Pilipinong nanrabaho sa Middle East. Gituyo nila ang maong hangyo aron mapalungtad pa ang kalinaw sa kalibutan ug dili mosangpot sa pagkakalas sa daghang kinabuhi. Samtang lauman sa habig sa Pilipinas ang pagpatuman og mandatory evacuation alang sa libuan ka mga overseas Filipino workers nga nanabaho sa maong mga nasud. Samtang sa laing balita, outgoing Cebu Vice Governor Junjun Davide nagpasalamat sa mga kaubanan nga nahimong kabahin sa 12 ka tuig niyang pagdumala diha sa Kapitolyo. Dako ang pagsalig niya nga magpabilin ang kaligdong sa Hunta Provincial ubos sa pagdumala ni incoming Vice Governor Glenn Soco. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakahigayon sa pagpasalamat si outgoing Cebu Vice Governor Hilario Junjun Davide III sa tanang mga Sugboanon nga miabag siyang paglingkod o pagduma sa Kapitolyo sud sa 12 ka tuig. Atol kini sa katapusang regular session sa 16th Sangguniang Panlalawigan nga gipahigayon sa Capitol Session Hall karong hapon. Human nga naapa sa pagpasar ang mga resolusyon o committee reports. Gipaambit ni Davide ang nimong kasinatian gikan sa pagkagobernador hangtod nga nahimong presiding officer sa Hunta Provincial. Nakita niya ang kahiusahan sa tanang mga kaubanan sa board members alang sa pagpasar sa mga maynungdanong polisiya sa probinsya tungod kini sa gipakitang kakugi sa matag regular session sa provincial board. I have had the distinct honor of serving a great province alongside some of the most committed public servants I have known. Men and women of integrity, intellect, and dedication. Your hard work,
Your spirited discussions on the floor and your commitment to principled legislation have made a lasting impact on the province we all love. Gawa sa mga kaubanan ug iyang pamilya, gipasalamatan ni Davide si outgoing Governor Gwendolyn Garcia tungod sa suportang naangkon ingon man ang pagsalig. Karong Hulyo, dumalaon na ni incoming Vice Governor Glenn Anthony Soco ang provincial board is a presiding officer. Maong gihangyo ni Davide nga suportahan usab ang liderato sa legislatura ubos di Soco. However, it did not stop us from putting our differences aside and working together for the good of Cebu and the Cebuanos. Our unexpected relationship reinforced my earlier belief about leadership that no matter how ugly and toxic politics can be, there is always room for reconciliation, even friendship, for the common and greater good. Yatagan siya og plake gikan sa provincial board inubanan sa pagpasar sa UNMAS resolution nga nagpasalamat sa liderato ni Davide. Nakahigayon sa pagsaksi ang mga bag-o ug namalik ka board members nga may maglangkob sa ika-17 nga sangguniang panlalawigan sugod karong Hulyo. Gian Navarro, CCTN News. Extend sangguniang panglungsod sa syudad sa Mandawi, pasidunggan ang mga outgoing members ug staff. Uwahing sesyon ipahigayon sa Lunes dungan sa opisyal nga pag-turnover sa katungdanan sa mga bag-ong napili. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Human sa sesyon sa Konseho sa Syudad sa Mandawi kaganinang buntag, gipahigayon ang recognition og tribute ceremony alang sa mga outgoing members ug staff. Gipasidunggan sila si Vice Mayor Nerissa Son Ruiz ug mga konsehal nga sila si Malcolm Sanchez, Oscar Del Castillo, Cynthia Cinco Remedyo ug nitaliwan nga si Editha Flores Cabahog nga gipresentar sa iyang anak nga si Kevin Flores Cabahog. Si Malcolm Sanchez gikan sa pagkakonsehal mo serbisyo na isip board member sa provincial board nga magrepresentar sa Mandawi. Ang seremonya sa pag-ila sa serbisyo o kontribusyon sa mga konsehal o vice mayor sa pagtapos sa ilang termino. Alang kang outgoing Vice Mayor Nerissa Son Ruiz nga bisan pa man og adunay mga panaglalis ang miyembro sa konseho tungod sa managlahing partido sa politika apan tumong nila ang kaayuhan sa syudad. Whoever naa diha, especially to the bag-o 17th Congress ay 17th SP o maabot. Ang ako lang magtinabangay lang gyud ta for the upcoming new administration of Mayor John Keoano. Di na lang siguro nato tan-awon nga mamulitik ka tag maayo ug unsa lang gyud maayo para sa tag Mandawi atong buhat. So katlasan ta. So karon was nindot tinuon kay do nagay mga discussions. Do nay magpresentahe sa ilang mga gibati, mga discussions, healthy discussions. Well, may kay na siya for any legislative body. Kay bati lang sa kay na magsigla tagtangdo sad. Ila usab si outgoing Mayor Glenn Bersede kinsa molingkod isip incoming Vice Mayor. Kauban na ba? Magkasabot yung council ba? Muna yan kung gusto ipabot sa mga council. Hindi lang ito magsigaway, hindi masiglalis, kung sa kayuhan na yun, pag ilang taon na gusto naman, di ba? Kaya nandaganan sila, kaya gusto kayuhan sa syudad, serbisyo. Kung yung anong awayon kuman, naparehaman ito mo, serbisyo. Aduna pa ipahigayon nga katapusang session ang konseho Lunes sunod semana dungan sa turnover sa katungdanan sa mga mananaog sa eleksyon. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Giablihan na pagbalik ang mga canyoneering activities sa Kawayan Falls sa lungsod sa Badian. Human gisirad-an sud sa usa ka adlaw. Nasuta kagahapon sa mga disaster officers nga delikado sa risgo ang lapukon nga tubig mao nga sa laaganan tungod sa kakusog sa uwan. Hinuon nasuta karong adlaw nga luwas ng kalaagan alang na sa mga motoriko na turista. Apan nagpabiling sirado ang canyoneering operation sa silangan nga lungsod sa Alegria. Human usab sa ilahang safety assessment. Kinaron malayo sa risgo ang tanan nga mga lokal ug langyaw nga mga bisitang manglaag ni anang dapita. Mosunod, poultry farm sa lungsod sa Katmon, giprotestahan, kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47.
Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone na doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag-gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung katagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. Siya kay iya lang hok-hokon og iya lang oto-otoon. Ay pas sayawin day, surain day, surain day, surain day. Gabriel Flash Elorde. Natao sa Bugo, Cebu niyatong 1935. Nahimong World Boxing Champion niyatong 1960 dihan iya nagpalukapa si Harold Gomes sa ikapito ka round. Si Flash Elorde nagupot sa championship belt sud sa pito ka tuig. Ang iyang record, 88 wins, 33 by knockout, 27 losses, and 2 draws. The first Asian inducted into the International and World Boxing Hall of Fame. Si Flash Elorde namatay niya noong 1985 sa edad ng 49. Gabriel Flash Elorde. Karbo sa Sugbo. Sugboano ni. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I
your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. Di siya kumutuog na Ginoo. Luma ko na ng bata da. Nangita lagi ni gatas. Kasabot ka, akong ipakuha. Ug naa sa unang Timoteo 3:15 nga ang iglesia sa buhi nga Dios mao iyang panimalay ug mao ang haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Mayo! Kasi tayo! May hatag lang unta kong gatas para sa inyong anak. Basin kadahong ka nga ikaw ang gwapa sa tibok kalibutan. Unsay reparation, Monsignor? Buhi kag laing bata aron mabayran ang imuhang nahimo nga dakong kasalanan. Daghan ka nato ang nagduda kung doon na bagay Ginoo o wala. Apan ang Biblia nag-ingon nga atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga doon ay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nag-ingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. I came for you. I came for you. Holy Spirit. Arawat ka di ikaw ang hinahanap. Madeline Reynes. Gamay pang bata, dihang nagpakita sa iyang abilidad sa pag-awit. 10 anyos parang dihang nagkasuho sa Regal Films ug mihimo sa iyang unang pelikulang To Mama with Love. Gisundan kini sa ubay-ubay pang pelikula recordings. Siya gibunyagan sa titulong Star of the New Decade. Siya mo'y kinabataang singer nga mihimog major concert sa Araneta Coliseum. Gisundan kini sa laing major concert sa Ultra Stadium sa iyang kapin sa 25 katuig sa show business. Si Madeline Reynes kanunay migahin sa iyang panahon sa iyang pamilya. Madeline Reynes, karbo sa Subo. Subuano ni. Balik sa atong mga balita, giprotestahan sa mga concerned citizens ang usa ka poultry farm sa lungsod sa Katmon tungod sa dakong risgo sa panglawas ngadto sa mga residente. Gireklamo sa mga nanag-iya og resort mao ang pagtugpa sa daghang mga langaw sa ilahang dapit tungod sa maong poultry farm sa barangay Katmondaan. Nasuta hinuon sa Municipal Health Office ang pagkaguba sa ilahang mortality pit nga makaapekto usab sa panglawas sa uban. Mi-issue ang Municipal Health Office og sanitation order ngadto sa Rosal Poultry aron sulbaron ang giingong kahugaw sa dapit hangtod Hulyo 3. Tungod sa maong protesta, wala na gipasulod sa ilahang luna ang mga dagkong sakyanan subay sa nahimong mando sa tagtungod sa poultry farm. Gikabot pa sa news team ang habig sa LGU Katmon. Kapin usa ka gatos ka mga lider gikan sa managlahing religious organization sa Metro Cebu gihatagan og pag-ila gikan sa Archdiocese of Cebu.
Gihatagan og dakong gibugaton ni Arsobispo Jose Palma ang papel sa mga laiko aron pagpalanog sa mensahe sa paglaom ning Jubilee Year of Hope. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nakahigayon sa pagpasidungog ang Archdiocese of Cebu ngadto sa gatusan ka mga religious organizations nga naghatag og igong pagtagad aron alagaran ang Ginoo isip mga laiko. Gilangkuban ng mga awardees sa mga leader gikan sa managlaing charismatic groups, individual ug ubang organisasyon nga naghatag og panahon alang sa kaayuhan sa Archdiocese. Apil hinuon sa mga gipasidunggan mao ang Oasis of Love Community Cebu, diin mismong ang head servant nga si Nonito Tatay Dodong Limchua ang midawat sa award. Mato ni Sister Fe Barino gikan sa Commission on Laity sa Archdiocese nga pilosab sa mga gipangatagan ng pag-ila katong mga religious groups gikan sa nagkalain-laing parokya. Dungan hinuon kini sa nimong kasawlugan sa Archdiocesan Jubilee of Laity ning buwan sa Hunyo. Ihatagan og award na mismo sa parokya aron naka-witness ang mga parokyano. So ang mga kaparian dito sa lain-laing parokya mo ay naghatag og award. Here, the whole Archdiocese, mga lay organizations in the whole Archdiocese, mo ihatagan og award ni Archbishop Palma. Sa wali ni Arsobispo Palma, giatagan niya og gibugaton ang nimong pagpaningkamot sa mga laiko aron isabwag ang mensahe sa paglaom ngadto sa tanan isip mga binunyagan ni Kristo. Kay mahinungdanon man ang gibuhat nilang misyon aron palapdan pa ang simbahang Katoliko. Karon ngayon kita we look back and say thank you to you. Pahinumdom nga truly you are part of the growth of the church and on our part kitang simbahan, laiko, religious priests, we are grateful to you. Ihagit sa Di Palma ang mga laiko nga padayonon pa ang ilahangan na sugdan sa ilahang tahas ngadto sa tagsatag sa mga komunidad. Gikan kini sa pagsabwag sa gugma ug dakong kaayo sa Ginoo ngadto sa mga kaubanan ug katong mga adunay dagkong katungdanan. Sanctify the home, to sanctify the public office, to sanctify the farms, the seas, the marketplaces, to as it were realize all of these are gifts of the Lord, and wherever lay people are, dapat they should witness to the love of the Lord and to make every place a place where the presence of God is felt, a place of peace and joy and brotherhood and mercy. CCTN News. Mandawi City Police Office wala pay natala nga nagpositibo sa ilegal nga drogas karong tuiga. Dugang batch nga gipaubos sa test kaganinang buntag. Ang kasiran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpahigayon og dugang nga drug test ang Mandawi City Police Office kaganinang buntag sa 19 ka sakop sa Traffic Enforcement Unit. Ang resulta gilauman nga madawat og mga adlaw. Moabot na sa dulan 500 ka mga pulis ang napaubos sa drug test karong tuiga. Lakip na sa 17 ka mga non-uniformed personnel. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro ang tigpamaba sa Mandawi City Police Office nga sa gipaubos sa test walay nagpositibo ang resulta. Sa report na for this year, negative ang Mandawi City Police Office of personnel sa drugs. Ang MCPO adunay 768 ka pulis personnel ug tanan sila ang gikinahanglang mopaubos sa drug test karong tuiga. Kung itandi sa miaging tuig, moabot sa 724 ka pulis ug 34 ka non-uniformed personnel ang napaubos sa drug test, din usa ang nagpositibo. Mato ni Villaro nga ang pulis nga nagpositibo gitaktak na sa serbisyo. Ensure gyud man nga walay limpyo ang kapulisan, walay nagagamit og illegal. Ang drug test ang gidumala sa scene of the crime operative subay na sa internal cleansing sa PNP. Ang mga personnel nga magpositibo magatubang og kasong administratiba. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Ang bike patrol sugod niadtong Biyernes. Tinguha niini nga babantayan sa kapulisan ang mga lugar nga sagad bisitahon sa mga turista. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Fillerca. Gi-reactivate na sa Lapu-Lapu City Police Office ang bike patrol sugod niadtong Biyernes, Hunyo 20. Nanukad sila gikan sa LCPO headquarters padung sa Liberty Shrine sa Barangay Mactan ug gipanguluhan kini ni City Director Police Colonel Dayan Agustin. Matod ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa LCPO, nga nahunong kini sa dihang si Police Colonel Elmer Limpa ang City Director tungod sa kakuwang sa ilang mga personnel. Apan karon nga aduna na sila igong mga personnel, usa na usab kini sa ilang gitutukan.
Ang mga personnel sa Tourist Police Unit mo'y magdani ini ug magpatrolya sila sa mga hotels, beach resorts ug mga lugar nga sagad bisitahon sa mga turista. Tungod sa police visibility sa mga lugar, nagtingwa kining maminusan ang krimen sa dakbayan ug matuman usab ang 5 minutos nga response time nga mo'y mando sa PNP chief. Manang isa sa ato ang kuan ni ang pag-response nato at least man lang ug within the tourism belt ug may traffic di makalusot ato ang mga patrol. Kaning mga bicycle cup na to, may mga musod sa mga interior part, especially kaning mga tourism belt na to. Dugang pa sa spokesperson nga usa-usab kini kalaka nga ilang gibuhat human sa reklamong napadangat didto sa uluhang buwatan sa Department of Tourism kabahin sa mga scamming activities sa palibot sa usa ka resort sa Barangay Maribago. Sama sa mga hupo-hupo, mahal nga sigil sa plitihan, mahal nga presyo sa mga pamaliton ug ang pagpamugos ug paghatag og tip. Visible na to ang mga tourist police na to diyan sa lugar. At least katong mga interior part, especially katong mga resort na o visible na ang kaniyatong mga bicycle cup dito, siguro magduduwa na gining katong mga wala na membro sa katong gusto ta nila i-organize magud na para malikayan na tong mga maigo ba mga turista local o foreign tungod na mga upo-upo. Inguha usab sa mong inisyatiba nga matabangan ang kapulisan sa ilang physical fitness. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Kapulisan sa Central Visayas nakasikop og 25 ka mga drug personality sa dungan nga anti-criminality operation sud sa 24 oras. Kapin sa 1 milyon ka pesos nga balor sa ilegal nga drogas ang ilang nasakbit. Ang kasiran hatod ni Arnold Bustamante. Kapin sa 1 milyon ka pesos ka balor sa illegal nga droga sa nasakmit og pagkasikop sa 25 ka mga drug suspect atol kini sa dungan nga anti-criminality operation sa Police Regional Office 7 sudo sa 24 oras gikan alas 6 antak na sa buntag natong Hunyo 20 ngadto na sa alas 5:59 sa buntag natong Hunyo 21. Milo sa dugdungan nga operasyon ng kapulisan sa Central Visayas sa pakigalayon sa lain-laing unit sama sa Armadong Kusog sa Pilipinas ug Regional Highway Patrol Unit 7 nga nagtutok sa strategic checkpoints pagpatuman sa balaod ug community protection. Mukabat sa 162.64 ka gramo sa kituang shabu ang ilang nasakmit kadto standard drug price nga 1,107,992 atol sa 25 ka mga anti-illegal drug operations nga resulta sa pagkasikop sa 25 ka mga suspitsado. Ang Cebu City Police Office may naguna sa operasyon di naka-embargo sila og 104 gramos nga shabu nga mobalor sa 710,000 pesos. Din 8 ka mga drug suspects ang ilang napusasan nagisundan sa Bohol Police Provincial Office nga 25.79 gramos nga mo kantidad sa 165,000 pesos. Samtang ang Cebu Police Provincial Office nakakuha og 25.43 gramos nga shabu nga mo kantidad sa 172,000 pesos. Atol sa mga dungan nga anti-criminality operation nakasikop ang Piero 7 og 18 ka mga wanted persons nga dunay mga pending warrant of arrest sa lain-laing nga matang sa kaso. Gingos nga usab nila ang kampanya Matuklus Firearms di nakakuha silang 3 ka mga armas nga walay lisensya. Samtang mabutosab sa 573 ka mga local ordinance violations ang nadokumento sa kapulisan nga naglangkob sa curfew, smoking bans ug traffic offenses. Sa mga operations striktong gipatuman sa kapulisan ang Republic Act 4136 kun ang Land Transportation and Traffic Code, Republic Act 10586 kun ang Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013 ug ang Presidential Decree 96 kun regulating the use of sirens, bells and similar devices. Kini nga mga banaod ang gipatuman sa kapulisan atol sa gihimong road clearing operations dintinguhan ini nga mapugngan ang disgrasya o obstruction diha sa kadalanan. Gihangop sa hipi sa Police Regional Office 7 ang maong kalampusan ug magpadayon sila sa ilang subsub nga kampanya alang sa kaluwasan sa komunidad nga nakalinya sa programa sa ilang PNP Chief nga si General Nicolas Torre III. Arnold Bustamante, CCTN. Musunod, call center agent natagak gikan sa condominium building sa Banilad, Mandaue. Patay. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Balik sa ato mga balita, patay ang usa ka lalaki nga call center agent nga giingong natagak gikan sa ika-18 nga andana sa usa ka kondominium sa Barangay Banilad, siyudad sa Mandawi kagahapon. Ang 28 anyos nga ulitaw giingong nag-okupar sa usa ka lawak sa inisgutan nga kondominium. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa maong insidente pagsuta kung aduna bay posible nga foul play. Gisusi usab sa kapulisan ang CCTV camera sa maong kondominium ug sa nakasikbit niining mga establishmento pagsuta sa nitabo nga pagkatagak. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo aduna nay persons of interest sa nahitabong pagpusil sa usa ka lalaki sa Sambagdos ug sa e-bike driver sa Barangay San Nicolas proper. Pulos anggulo sa drogas ang hinungdan sa maong krimen. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Nakabsat sa sulod sa Vicente Soto Memorial Medical Center kung sa kalalaki humanipos sila sa sulod siyang bahay alauna ang takna ganin ng kadlawon sa City Lower Kawayan sa Barangay Sambagdo sa siyudad sa Sugbo. Ang biktima gilang si Macjid Lavistre Villamala, 32 anyos, nga residente raw sa mga lugar. Ang Abiliana Police Station nakadawat na lang sa tawag sa telepono nga doon nagiposil sa mga lugar nga mahinungdan nga dali sila nga meresponde. Apan sila nga pag-abot, gidala na ang biktima sa tambalanan. Sigud sa migawas nga investigasyon nga samtang natulog ang biktima siyang balay, unom ka mga wala mailing lalaki nga nagtabon sila ka mga naong ug daing pusil sa biktima. Padayon nga mihimo silang investigasyon ang kapulisan pag-ila sa mga suspitsado pinaagi sa pagpakiginabi sa mga saksi apan base sa pasyonang pamahayag sa mga residente sa dapit nga ang maong nga biktima bag-ula nga matod pa nga nakagawas sa bilangguan sa kaso sa illegal nga drugas ug gingo nga magsulod gawas kini sa prisuhan. Si Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Makatangay, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nagkanayon nga base sila nga nakuha nga impormasyon doon na sila giila nga mga person of interest sa pagkakaroon nga may gipatutukan sa mga investigador sa Abiliana Police Station. Illegal nga drugas ang gitano ang motibo sa krimen kini base sa nagkuha nila nga mga pamahayag sa mga residente sa dapit. Sa kani nga mga insidente nga nahitabo recently na ani mga POI ang atong kapulisan no, but we are still gathering pieces of evidence para tibuok na to ang ato ang karing gitong circumstantial for the filing of
of case. But right now, doon na natay mga POI ani. Dugang na makatangay nga doon na nasab sila suspitsado sa nitabong pagpusil patay sa usa ka ex-convict sa Carlock Street, Corner B. Aranas sa barangay San Nicolas proper kagahapon sa buntag. Ang biktima nga si Ronnie Ayaay Lawas, 33 anyos, nga taga Peace Valley, Barangay Lahog, apan kasamtangan nga nagpuyo sa Sitio Castilaan, Barangay Ermita sa Dapian Sugbo. Giposil kini sa riding and tandem makaduha ka higayon. Si Lawas gingong bag-ulangan nakagawa sa Abuyog Penal Farm sa Abuyog, Probinsya sa Leyte. Humaniya mahuman ang sentensya sa kasong murder o illegal possession of firearms. Mato ni makatangay nga ilang gitanaw ang posibilidad nga may kalabutan siyang kasong murder. Ang hinungdan sa mong krimen apan ila pa kining palawman pag-ayo. Ato pa na part na siya sa anggulo no nga ato ang gina-check if naabay relation ang iyahang pagbuhat karon sa krimen sa iyahang previous kalambigitan pod sa previous nga case. But again, this is just one of the angles, but most naaman sa gihapoy kalambigitan no ang sa pag-conduct na to o background investigation nga dili gyud mahilayo sa illegal drugs ng mga transactions. Anay mga kopya sa CCTV camera ang mga investigador sa Abiliana Police Station o ang Sawang Calero Police Station nga maghatag nila og giya pag ila sa mga suspitsado. Arnold Bustamante, CCTV. Nakuhaan sa CCTV ang pagkawat sa motorsiklo nga gipanag-iya sa usa ka 27 anyos nga lalaki didto sa Dakbayan sa Lapu-Lapu niadtong nilabay nga semana. Nikatap na kini sa social media apan hangtod karon wa paghapon mailhi sa kapulisan. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Mag-usa na kasimana ugmang adlaw sukad nakawat ang motorsiklo sa usa ka 27 anyos nga lalaki niadtong Hunyo 17 pasado alas 9 sa buntag sa Buyong Road, Barangay Maribago, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang biktima mao si King Joshua Puerto, kasamtangang nagpuyo sa Mandawi City apan nagtrabaho sa usa ka food manufacturing company sa Barangay Maribago. Matod ni Puerto nga sa wa pa ang insidente, gihuwam sa iyang katrabaho ang iyang motorsiklo tungod kay adunay gipalit sa usa ka hardware nga duol ra usab sa ilang gitrabahuan. Sa CCTV footage nga iyang nakuha gikan sa mong hardware, nakita ang pag-abot siyang katrabaho pagka alas 9:14 sa buntag. Gipark niini ang motor sa karsada o gibili niini ang yawi tungod kay nagdahom nga makabalik ra dayon. Wa pay usa ka minuto ang nilabay, adunay lalaki nga nakaputi og t-shirt ang nigawas sa atbang sa hardware ug pagka alas 9:16 gisibat na sa kawatan ang motor ni Puerto. Pasado alas 9:30 na sa dihang nakahibaw ang biktima sa nahitabo mao ang dali kini niyang gipablatter sa Police Station 2. Sa nasubay nila nga mga CCTV footage, posibleng padung sa norte ang direksyon sa suspect tungod sa giagian niini. Lagi siya sa Soong, Mactan, Newtown, Buhaya, sa Saak, adong sa Ibo, Bridge, Ikan Bridge sa Agi, Labangon Dawit. Sulod sa mong motor ang mga importanteng dokumento ni Puerto sama sa mga valid IDs ug ATM cards. Nibutyag si Puerto nga hangtod karong adlaw wa pa kini mailhi sa kapulisan taliwa sa mga CCTV footage nga nikatap na karon sa social media. Samtang suma pa ni Police Lieutenant Colonel Christian Torres, ang spokesperson sa Lapu-Lapu City Police Office, nga nasubay na nila asa nagpuyo ang mong suspect apan wa sila'y nakuhang impormasyon niini. Na-trace na to og asa siya gaabang pero usa sa ang problema na to sa pagkakaroon gisubay is kay kaning nagpaabang sad kaming iyang gisakan dito sa Barangay Maribago is wala sa identity o unsay gipangan tagadiin or at least man lang ID nga mapakita katong nangabang siya kay almost a month pa lang siya diha gaabang. Nanawagan karon ang kapulisan sa katawhan ilabi na nga nikatap na kini sa social media sa kung kinsa man ang nakaila niini aron nga mapasakaan og kaso. Nanawagan sad ta sa katong makaila ani nga suspect o tagadiin para makita na makuha ginato nato ang identity para formally ma-file na ginato ang charges considering do dili na nato siya madakpan by virtue of pursuit operation siguro ato lang i-file ang kaso para at least man lang dili na siya makapamiktima og lain. Crystal Joy Filerca, CCTN News. O kantong naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, sangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.